Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon ay isang microwave oven. Ayan, kung titignan nyo, digital type. So, ang issue nito, base sa customer, nagpa-power on naman daw, kaso hindi uminit. So, yun bali ang problema nitong microwave oven. So, sa mga ganitong issue mga boss, madali na lang yan. Madalas nasisira dyan kapag ganito yung issue, nagpa-power on pero hindi uminit. Madalas dyan mga boss, yung magnetron ang problema. Minsan, hindi magnetron, minsan naman yung fuse. So, nando lang sa dalawang problema mga boss kapag power on naman kaso hindi uminit. So, yan bali yung check natin ngayon. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, wag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale nabuksan ko na tong microwave. So sa mga baguhan dyan, bale ito pala yung sinasabi kong magnetron sa mga hindi pa nakakalam. Ayan. So kapag yung isang microwave open, ayaw uminit mga boss, madalas yan ang problema. Kung hindi man yan mga boss, itong kanyang fuse naman. Ayan. So nasa dalawa lang yan. Bale ito naman yung kanyang capacitor. Ayan. So labas tayo dito sa kanyang capacitor. So unahin natin i-check dito itong kanyang magnetron or itong kanyang fuse. Pero madalas dyan mga boss tong magnetron. So pagdating naman sa pag-repair dito sa mga microwave, so dalawa naman yung option natin dyan. Kapag sira yung magnetron, halimbawa mga boss, sira talaga dito itong magnetron. So pwede naman natin i-repair tong kanyang magnetron or bumili na lang ng bago. So nasa customer na lang yan kung ano yung gusto niya. Pero kaya pa natin ngayon na ayusin itong magnetron sakali man ito nga yung problema. Kaya natin i-repair yan mga boss kasi meron na tayong nabibiling pyesa pagdating dito sa mga magnetron. Ngayon mga boss, unahin na muna natin check dito itong kanyang fuse. Ayan. So minsan ito lang yung problema itong fuse. So kailangan din natin i-check yan sa mga baguhan dyan. Huwag yung kalimutan na i-check to. Kasi mga boss, sakali man, halimbawa lang, sira yung magnetron nito. Kaya kung magpapalit tayo ng magnetron mga boss, hindi natin chinak yung fuse na yan. So hindi pa rin mag-iinit tong microwave. Kasi nga sira yung fuse. So kailangan din natin i-check yung fuse na yan mga boss. Kaya ngayon tignan natin kung hindi pa pumutok tong fuse na yan. So yung fuse na to mga boss, bale mababa lang yung ampere nito ay nasa milliampere lang. Ayan. Kung titignan nyo, sabog tong kanyang fuse. So sira tong kanyang fuse. Ngayon, dahil sira tong kanyang fuse, matik, kailangan din natin i-check tong kanyang magnetron. So baka itong magnetron ng daylan kung bakit pumutok yung fuse nitong microwave oven na yan. Ngayon mga boss, dahil sira yung fuse nitong microwave, so kailangan din natin i-check tong magnetron. So sa mga beginners dyan, once na nakita yung pumutok yung fuse, huwag kayo basta-basta magpalit ng fuse. Kailangan na muna natin i-check tong magnetron. Para yun na nga, hindi pumutok ulit tong fuse at hindi lalagay yung problema ng inaayos nyo. So once na pumutok yung fuse, matik, kailangan din natin i-check tong magnetron. Ngayon mga boss, check natin tong magnetron gamit yung analog tester. Ayan, bunutin ko lang muna yung circuit. So sa mga baguhan pala dyan mga boss, bago kayo umawak dito sa microwave, i-double check nyo muna yung capacitor kung wala na bang pondo na supply. So para safety mga boss, unahin natin i-check yan. Ngayon, gamit yung analog tester, ayan, nakaset tayo ng time is 10, ayan. So tignan natin tong kanyang magnetron kung hindi ba grounded or shorted, ayan. So doon na lang tayo babase mga boss para malaman natin kung may problema ba tong kanyang magnetron. So, unahin natin check dito itong terminal to terminal mga boss. Ayan, times 10 tayo. So, tignan natin kung meron ba tayong makuhang resistance. Dapat dito, meron tayong makuhang resistance. Ayun, napansin nyo mga boss, meron tayong nakuhang resistance. Ayan. Ngayon, try lang natin baliktarin. Ayan, ganun din. So, reverse and forward, meron tayong nakuhang resistance dito sa terminal nito magnetron. Ngayon, check naman natin, body ground to terminal. So, this time mga boss, dapat wala tayong makuhang continuity o resistance. So, pansinin nyo itong ating tester. So, kahit magkabaliktaran yung ating mga test probe mga boss sa pag-test sa terminal to body ground nito magnetron, okay lang, walang problema. Ngayon, tignan natin. So, dapat wala tayong makuhang continuity o resistance. Pansinin nyo itong ating pointer dito sa tester.
Ayun, kung papansinin nyo mga boss, terminal to body ground dito sa magnetron, meron tayong nakuha resistance. Ngayon, reverse, ganun din mga boss. Ngayon, may possible na shorted tong kanyang magnetron or grounded mga boss. Kasi meron tayong nakuha resistance dito sa body ground nitong magnetron to terminal. Ayan. So, dapat wala tayong makuha resistance mga boss. Ngayon mga boss, base sa pagtest natin dito sa magnetron, masasabi natin na grounded. So, possible kaya pumutok yung fuse nito dahil dito sa magnetron. So, ang gagawin ko na muna ngayon, bale, ipopost ko na muna tong video. Kakausapin ko na muna yung customer kung magpapalit ba ng bagong magnetron or ipaparepair na lang tong magnetron. So, ito si mga magnetron na yan mga boss, pwede pa natin i-repair yan kasi meron na tayong nabibiling filament. Bale, yung magnetron na yan, madalas kasi nasira dyan. Ayan, yung kulay puti lang yan. Yan, bale yung tinatawag na filament. Minsan, yan lang yung sira. Pero, depende pa rin sa customer yan, mga boss. Bale, yun na nga, kakausapin ko na muna. Tignan natin kung ano ba yung decision niya, kung magpapalit pa ng bago or paparepair na lang. So, ipopost ko na muna tong video. A few moments later. So, ayan mga boss, habang tinatawagan ko yung customer, so, hindi sumasagot, baka busy. Ngayon, bale, inayos ko na muna yung fuse. Ayan, kung titignan nyo, bale, nag-jumper na lang ako dito sa yung fuse. Bale, 2 piraso lang ng wire. So, manipis lang yan mga boss, huwag yung kapalan yung jumper. So, ganyan na lang yung ginawa ko dito sa yung fuse kasi wala naman available na fuse para dito. Kaya, nag-jumper na lang tayo. Pero okay lang naman yan mga boss, okay lang kahit na-jumper lang natin yan, basta wag lang yung makapal na wire. Kasi mga boss, kung nakita nyo naman yung cover nitong fuse na yan, so nasa milliampere lang, 800 milliampere. So wag tayong mag-jumper ng makapal na wire para dyan mga boss, manipis lang na wire. Kahit isa lang, okay lang, or dalawa, okay pa yan. Ngayon, after natin may lagay yung fuse, may balik. So, ipopost ko ulit yung video mga boss, tawagan ko yung customer para yun na nga, matanong natin kung magpapalit ba ng bagong magnetron or i-repair na lang. So, i-post ko na muna tong video. A few moments later. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale pinalitan ko na yung magnetron. Yun nga lang, hindi brand new, hindi bago. Yun ilagay ko kasi nga, yung customer mga boss, medyo namahalan dun sa brand new na magnetron, nasa 1,000 daw. Kaya, yun, buti na lang, meron tayong stock na magnetron dito sa shop, kaya nirekomenda ko na lang itong magnetron na to. So, okay naman yan mga boss. Ngayon try natin. Ayan, bale, tapos na natin may lagay. So, wala akong tubig para matry natin mga boss. So, ayan mga boss, try natin. So, yung tubig na yan, malamig pa yan. Ayan, kung papansin ninyo, kaya ko pang isawsaw tong aking daliri. So, mamaya try natin kung kaya pa mga boss. Tignan natin kung mag-init ba yung tubig na yan. Ayan. Ngayon, saksak ko lang. Ayan, kung titignan nyo, nagpa-power on naman tong microwave. Ngayon mga boss, try na muna natin sa 30 seconds. Itong microwave, tignan natin kung mag-init ba yung tubig. Ayan mga boss, kung papansinin nyo, nag-start na tong microwave. So, hintayin lang natin matapos yung 30 seconds na yan. So, ayan, bale tapos na yung 30 seconds. Ngayon, tingnan natin yung tubig kung uminit ba mo, boss. Ayun. So, mainit na. Ayan, kung titignan nyo, papansinin nyo yung usok. So, hindi ganun kausok mo, boss, kasi nga nasa 30 seconds lang yung timer natin. Pero uminit na kahit paano. Ayan. So, try pa natin na isa pang 30 seconds para talaga makita nyo na uusok tong tubig. Ayan, ulitin natin isa pang 30 seconds.
So, try pa natin isa pang 30 seconds. Ayan, para lang makita nyo na okay na tong microwave. Uminit na. So, bumasi na lang kayo mga boss dun sa usok. Dito sa tubig. Ayan, hintay lang natin matapos yan. Ayan mga boss, so tapos na yung 30 seconds. Ngayon tignan natin. So tignan nyo yung usok mga boss. Ayan, kung papansinin nyo, umusok na yung tubig. Ayan, meaning okay na tong microwave. So pinausok talaga natin para kahit paano makita nyo talaga na uminit tong tubig or tong microwave. So, okay na to mga boss. Bale, magnetron yung problema nito at yung kanyang fuse. Bale, sasara na lang natin yan. Konting linis. Tapos, sasara na natin. So, hanggang dito na lang tong ating video. Sana sa mga baguhan dyan, meron kayong natutunan dito sa ating video. Pagdating dito sa mga microwave oven na ayaw uminit. Sa mga hindi pa pala na-subscribe, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na mga upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.